Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Fred Mabunga and welcome po sa ating YouTube channel na Insights and Stories. Isang taon na lang at 9 na araw mula ngayon po. At mag-e-eleksyon na dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya siguro marami nang excited na tumakbo, nagplaplano, kung ano-ano. Dahil mo mga Pilipino, they are very fond of PBA. Politika, basketball, at artista. At ngayon po ay panahon ng politika. And accordingly, sabi po ng COMELEC na ang election po natin ay gaganapin ngayong Mayo 9, 2022. At regardless po yan kung ano po ang sitwasyon po ng pandemya. Kung magpapatuloy pa ba ang COVID hanggang sa taong 2022 o hindi na. Kaya kung titignan ninyo, parang masalimuot po ito na kampanya. First time na mangyayari sa Pilipinas po ito. Na meron kang i-consider na social distancing, meron ka dapat mask, meron ka pang mga shield or whatsoever. So, nakakatuwa po na abangan po ang eleksyon ngayong May 9, 2022. At meron po ba kayong idea kung ilan po ang mapapalitan ng mga posisyon po sa ating gobyerno? Sabi po ng COMELEC na ang mapapalitan po para sa May 9, 2022 general election ay ang ating presidente, ang ating vice-presidente, 12 senador, 308 seats sa Congress or House of Representatives, 247 for congressional district, and 61 para sa party list. At meron pong 81 governors and vice governors, 780 na provincial board members, at ang mayor at vice mayor, meron pong 1,646. At meron po namang 13,546 na municipal councilors at city councilors po. Biruin niyo po yung dami ng mga posisyon na mapapalitan po sa May 9, 2022. Abe, matitiyak natin na marami po ang interesado na tatakbo po sa halalang 2022. Naniniwala po ba kayo sa kasabihan ng mga matatanda na ang pagtakbo sa eleksyon ay napakadali? Ang pinakamahirap po na bahagi po ng eleksyon ay kung paano ka mananalo. Yun ang problema. Madaling tumakbo, pero mahirap manalo. Sa akin po kasi, ang eleksyon ay katulad lang din po yan ng larong chess. Na kailangan kabisado mo ang mga openings. Tulad ng ating Filipino Grandmaster, si Wesley So. Kabisado na yata niya lahat ng openings sa chess. Pero ang tanong kapag ba mahusay ang iyong openings nakakasiguro ka nang mananalo ka sa larong chess? Hindi po. Hindi ako naniniwala doon. Dahil lahat po ng mga chess players natin ay pinag-aralan yan. So saan nagkakatalo? So doon po yan sa middle and end game. Tulad lang din po yan ng politika sa atin, dyan sa Pilipinas. Dahil sa marami po ang posisyon na mababakante, marami po ang magkaka-interest na tumakbo. At lahat po yan sila, mapa-incumbent o yung mga bagong tatakbo, alam po nila ang openings o yung basic po kung tawagin ng pagtakbo sa politika. Balit, ang problema nila ay yun na po yung tinatawag nating sustainability po ng campaign. Sa akin po, ang aking paniniwala
na ang politics po ay isang art. So dapat po dito na medyo scientific ka. Scientific. Hindi ka dapat bara-bara o nanggagaya ka lang ng kung papaano ginagawa ng isang politiko. Hindi po ako sang-ayon doon. Sa karanasan ko po, sa politika, way back 1992, lagi ko pong hinahati lang po yung campaign into 4 stages or period. Una po, yung pre-campaign period. Tapos yung campaign period. Yung election period. At yung post-campaign period. 4 po yan na tinatandaan ko at lagi ko po yung ina-apply po. Doon po sa pre-campaign period, ito po yung matatawag nating pinaka-exciting part po sa karanasan ko. Dahil ito yung bahagi na tayo ay nag-data gathering po tayo. Kumukuha tayo ng mga impormasyon na makakatulong po sa ating kampanya. Ang iba nga nagsasabi na, tama pa ba itong 1 taon at 7 na araw para sa paghanda? Tingin ko tama pa po. Tama pa po. Lalo na kung marunong po kayo na gumawa po ng plano. Kasi kung titingnan po natin, na dito po, dapat po ay time-bound po ang ating mga plano. Na dapat for 6 or 9 months, establish na ang iyong campaign machinery. Sasaba ka na sa 45 days na campaign period. Tapos papasok ka mismo doon sa election period na napaka-critical dahil dito na boboto ang tao. Pagkatapos po niyan, kung ikaw ay pinalad at nanalo, ano naman ang gagawin mo doon sa iyong mga tao? Diyan po pumapasok yung post-campaign period. Ang election po ay numbers game po yan. Numero. Kaya sinasabi ko na dapat ay medyo scientific ka dito para hindi ka magkakamali sa computations mo. Then nagko-compute po tayo dito, no? Dahil nga last time may nagtanong sa akin, sabi na, Fred, kung halimbawa nag-handle ka ng isang kandidato na pagka-mayor, ina-assure mo ba siya na lamang siya na hindi pa nagsisimula ang eleksyon? Sabi ko, alam mo ko, never ko na sinabihan ng aking kandidato that the margin of winning ay lamang siya. Gaya ng 60-40, 70-30. Hindi po. Ang lagi ko pong sinasabi sa kanila na mayor, ang chances po ng winning natin is 50-50. Na ibig sabihin, hinahati po ninyo yung mga botante sa isang lugar. 50-50. Pagkatapos, diyan na po pumapasok na yung ating mga strategies and tactics na kung papaano natin along the way po ng campaign na yung 50 ng kalaban ay unti-unti ho natin binabawasan papunta sa atin. Kumbaga, hinuhugot natin po doon yung sa kalaban papunta sa atin po. Yan po yung tinatawag natin na mas safer po yan na margin. Dahil mahirap mong paasahin sa akin. Ayokong pinapaasa ang aking mga kandidato. Kinakailangan ay andoon talaga yung tinatawag na pagpupunyagi, pagtatrabaho. At yung tinatawag na scientificong pamamaraan ng kampanya. Sa akin po, sa karanasan ko nga po sa politika, ay nakagawa po ako ng tinatawag na hakbang-hakbang
na pag-oorganisa para sa halalang 2022. Ito po ay isang primer po ito na pinagsama-sama ko po yung karanasan ko kung paano po binubuo ang isang campaign machinery ng isang kandidato. Gaya po ng nabanggit ko kanina na ang isang election campaign ay hinahati dapat po yan sa 4. Pre-campaign, campaign period, election period, at yung tinatawag po natin post-campaign period. So dumako po tayo sa pre-campaign period. Dito po, data gathering ang ating ginagawa dito. Napaka-importante po nito. Kasi ito po yung magtatakda ng kung anong klase ng campaign machinery ang bubuuin mo. So dito po, kinakailangan na marunong ka ng tinatawag na political demography. So ibig sabihin po, pag sinag-usapan po natin ng demography, that is on population po yan, di po ba? So dito, inaalam po natin sa data gathering kung ano na po ang populasyon ng naturang bayan na tatakbuhan mo. Tapos diyan sa population na yan, dapat alam natin kung ilan po yung mga pwedeng bumoto. Hindi po ba? Importante po yun. Kaya nga ako, lagi kong binabalikan at least yung 2 years ng election periods ng isang bayan. Inaalam ko yung aktual na bumoto nung taon na yon. Tapos yung sumunod na election, inaalam ko rin po kung ilan. Para nakikita po natin kung meron po bang pattern or trend na tumataas ba ang botante o bumababa ba ang botante. So lahat po yan ay hindi mahirap po yan hanapin. Kasi sa lahat naman po ng city hall o lahat ng munisipyo, meron po yan silang office po ng population. Meron po na malalaman po natin doon. Dahil po, sa numbers game po itong ating pinaglalabanan, ay dapat alam natin po na kung ilan po doon sa mga aktual na bumoto po ang maaasahan natin para sa 2022. Pagkatapos, dapat po ay alam din ng mga tao natin ang pagkuha po ng mga datos po sa DILG. Kasi dapat meron po tayong listahan ng kumpleto na kung sino po ang kapitan ng barangay na ito, sino po ang mga kagawad niyan, tapos po kung sino-sino po yung mga purok presidents po niyan. Importante po yun. Dapat alam din po natin yun. Pagkatapos minsan nga inaalam ko pa kung sa civil registry kung ano po yung status of deaths ng bayan na yun. Kung ilan na yung namatay mula noong nagsimula po yung term ng incumbent hanggang po ngayon sa kasalukuyan. Kasi mahirap na po na patay na nakakaboto pa. Hindi po ba? Isa pa po sa importante dito ay dapat ay huwag ka lamang magkasya na malaman mo kung ilan yung bumoto sa municipal or citywide or sa city level. Dapat medyo palalimin mo pa ito na dapat makuha mo pa rin yung mga informasyon na magtuturo o magsasabi sa iyo na ilan ba yung bumoto sa barangay na to. Importante po yan. Importante. Dahil sabi ko po sa inyo, numbers game po ito. Numbers game. So, sa puntong ito na nasa akin na po lahat ng mga datos, no, ng data gathering,
ay ito naman po ngayon yung panahon na ito ay pinag-aaralan po nating mabuti. Pinag-aaralan natin para tayo ay makabuo po ng isang maayos na campaign machinery. Itong mga data na to po na pinag-aaralan mo, ito ang magsasabi sa iyo na kung papaano at ano ang itsura ng campaign machinery na bubuuin mo para sa bayan na tatakbuhan mo. Kung halimbawa na ang bayang yan ay mayroon pong 30 barangay, so nangangahulugan na kinakailangan na makapag-recruit ka ng 30 political organizers. At dapat yung 30 yan ay nakatira po sila doon sa respective barangays. Kasi mas madali po na makakilos yung mga taong yan kung taga doon sila. Tapos, wag nating iisipin na ang mga political organizers na to na na-recruit mo ay marurunong na silang lahat. Hindi po. Kinakailangan po ay mag-undergo pa yan sila ng tinatawag nating community organizing training course. Na dito natin tinuturo sa kanila kung ano ang role nila as political organizers sa kada barangay. Pagkatapos, yung mga political organizers na yan, ay yan na ang lalamanin ng campaign machinery. Dahil napakahirap na kung ang gagawa po ng mga dirty works o mga legworks ay yung kandidato pa. Marami pa siyang dapat gawin. At hindi lang po itong tinatawag nating covert operation, kung tawagin po natin to, na pagbubuo ng iyong machinery doon po sa barangay level. Yung po mga political organizers na yan na na-train natin, tinuturuan natin yan sila na once na dineploy na natin po yan sila sa bawat barangay, ay dapat ay nangangalap pa po yan sila ng mga informations. Dapat po matutunan nila na alamin kung sino po ang mga naging kalaban ng incumbent na barangay captain. Kasi pag nalaman po kasi ng kapitan na ikaw ay kalaban, hindi nagbibigay yan sila ng impormasyon sa iyo. Pero tandaan natin na walang barangay captain ang mga kagawad, yung mga purok presidents na tumakbong walang kalaban yan before. So meron. So yun po yung tinatarget naman natin na mapagkukunan natin po ng impormasyon. Ngayon ang tanong, ang isa bang political organizer sa kada barangay ay kaya niya na po ang community organizing work? Hindi po. Hindi niya kakayanin. So kinakailangan po na based dun sa data na alam natin po kung ilan ang bilang ng purok po sa kada barangay, ay as much as possible na dapat yung pong ating purok, yung ating barangay organizer na yan, ay makarecruit siya ng at least isa o dalawa sa kada purok na siyang magiging katulong niya sa pag-oorganisa. Na siya naman din po na tinitrain natin. Kumbaga para nating dinuduplicate po yung ating political organizer doon po sa level ng barangay. Siguro pinakatamang term po doon ay cloning. Cloning of our political organizers po sa barangay level. Granting na ang bayan nga natatakbuhan natin ay meron pong 30 barangay. At sabihin natin na merong average na 4 na purok po sa kada barangay. So kung ang ating political organizer po ay nakapag-recruit na siya ng 4 na purok officers, ito na po yung panahon naman na kung saan ay ginagamitan na po natin ito ng taktika.
Na ibig sabihin, papaano natin ipapakita dito sa ating mga purok organizers that we are really sincere and we mean business. Alam nyo, kung babalikan ko po, mayroong nagsabi sa akin na ang eleksyon daw po, o ang politika, dapat lagi mong iniisip that you should win the mind and the heart of the people. Alam mo, sa karanasan ko po, dinagdagan ko po yan ng isa pa. Ang sabi ko, para matiyak natin na magiging maayos ang ating campaign machinery, we should not only win the mind and heart ng mga botante, kung hindi, kasama po ang stomach. Siguro matatawa kayo na bakit stomach, Fred? Tingnan po niyong mabuti ang sitwasyon natin sa ngayon na mayroon pong pandemya. Halos 5.4 million ang unemployed. At kung ngayon ay magsisimula ka na bumuo ng iyong campaign machinery, ang makasalamuha mo dyan ay ang mga tao na naghahanap ng trabaho. At sa akin, ay napaka-positive po niyan at napaka-advantageous dahil magkakaroon ho kami ng common ground, magkakaroon kami ng common interest na madali namin pag-uusapan. So sa ngayon, kung halimbawa po ang political organizer natin ay meron siyang 4, tapos i-times po natin sa 30, so ilan po yan? 120 na mga purok organizers. Automatic po sa akin na kung halimbawa po na meron ng mga recruits ang aking mga political organizers, ay sinasalang ko na po agad yan sa community organizing training course. Nang sa gayon po, kung ano ang alam ng aking political organizer, ay malalaman din po ng mga purok organizers ko. At dyan, nung sa karanasan ko po, nang hinandle ko ito, hindi ako nahiya na i-open up sa aking mayor. Nasabi ko sa kanya na, Mayor, meron na po tayong mga na-recruit na mga purok organizers natin. Pwede ba, Mayor, na magbigay ho tayo ng pagkain sa mga taong ito? Sabi ni Mayor, sun sa bagay, tama, no? Oo, Mayor, hindi naman malaking budget po ang kinakailangan natin dito. Kumbaga, yung kanilang bag of commodities ay andyan na po siguro yung bigas, sardinas, yung mga pansit, o mga basic commodities lang. At yan po, sa karanasan ko, malaki po ang impact niyan sa ating mga purok organizers na na-recruit ng ating mga political organizers. Dahil magtatanong yan sila na, Brad, ano to? So, syempre, ang isasagot lang naman ng ating political organizers dyan, ay sasabihin lang nila na ito'y isang gesture lamang ni Mayor ng pasasalamat dahil nagtiwala kayo sa kanya. So, yan po. Kung titingnan ninyo, isang bag lang po ng basic commodities, pero yan po ay kakalat na po yan sa buong barangay. At marami na po ang magtatanong, magkakaroon po ng interest. Maniwala man ho kayo at hindi, alam niyo po, isa din po akong salesperson. At in-apply ko po dito sa politika yung aking mga karanasan sa sales. Yan po yung tinatawag ko na lagi kong bitbit yung shota kong si Aida. Ibig sabihin po nung Aida, yan po yung tinatawag na arouse, interest, desire, and action. So sa pamamagitan lamang po ng bag of commodities, napupukaw ko po yung interest ng aking mga purok organizers. At later on, kaya ko pong pukawin yung pong mismong community. Maniniwala po ba kayo na ang chismosa po ay yung mga asawa at yung mga anak?
Ngayon po, sila po yung magkukwento kinabukasan yan na mare. Aba si pare nakatanggap ng relief goods yata. Oh, talaga? Hindi nga. Oh, ganyan-ganyan. So, ando doon na po. Na-arouse na natin ang interest. Pagkatapos, dyan na po papasok ngayon yung desire. No? Yung desire. Yung desire ng mga tao na kung sila ba ay boboto sa iyo at hindi. At yung A na action na kung tawagin natin, yan na po yung pagboto. Tandaan po natin na yung sabay-sabay natin na i-deliver po sa bahay-bahay po ng ating mga purok organizers, yung ating bag of commodities, ay domino effect na po yan. Ibig sabihin po, ay ma-arouse na po natin yung tinatawag nating curiosity po ng kada barangay. At maniwala ho kayo't hindi. Yan pong ating mga purok organizers ay lalapitan po yan ng mga tao. At sila po ay magtatanong. At minsan po ay mag-o-offer na yan sila. Nasasabihin nila na, pre, pwede ba kaming sumama dyan sa'yo? Kasi nga, may nakita sila eh. Meron silang nakitang tangible na ng bagay na kung titignan mo ay basic pangangailangan po yan. Biro mo pagkain po yan eh. So ngayon, kung ako naman ang isang purok organizer, at saka ko naman sasabihin na pare, tamang-tama yung lapit nyo. Dahil sa ngayon, ay naghahanap si Mayor ng mga cluster leaders. Maikwento ko lang sa inyo na yung na-handle ko na Mayor noong 2004 po, ay nagbabalik na Mayor po yan. Tinalo siya ng 2001. At yung Mayor na yan, ay kumbaga 75% po yata ng kalupaan ng bayan na yun ay kanya. Dahil siya ay nagkukopra. Pero tinalo lamang po siya ng hindi ganun kayaman na tao. So ibig sabihin, ang eleksyon o sa politika, hindi pera-pera. Hindi pera-pera. Kaya nung ako'y na-assign ng aking boss na tumakbong governor po dun sa province at na-assign po ako dyan sa munisipyong yan as political planner, ang ginawa ko po ay nagpatawag agad po ako ng meeting. Si Mayor, yung Vice Mayor at yung kanyang mga municipal councilors. At syempre, magtatanong ako na sabihin ko na bakit po ba kayo natalo noong 2001? Samantalang datihan na po kayong mayor dito. Di ang sabi ko, kayo po ba'y nagka-clustering? Di sabi nila na, oo Fred, nagka-clustering kami. Sabi ko, anong pamamaraan nyo ng clustering? Sabi nung isang kagawad, naglilista lang kami Fred. Sabi ko, ha? Naglilista kayo? Tapos, saan nyo nilalagay yung mga nililista nyo? Baka naman sa palara na sigarilyo nyo lang nilalagay yung mga lista ninyo o papel-papel. Sabi nung kagawad, ganun na nga, Fred. Okay. Sabi ko, okay, no problem. Alam niyo po, yung clustering kasi, ito na po yung huling yugto ng community organizing work po. Ito na po yung tinatawag ko na household-based clustering. Ito na po yung tinatawag natin na precinct level clustering po. Malaki po ang kaibahan ng clustering na halo-halo sa isang barangay at ng isang household-based clustering po. Then nasabi ko na po sa inyo sa unahan
na dapat dito dapat medyo scientific po tayo at systematic po. Sa akin kasi, if I will define a household-based cluster, ito po sa akin, kung ang pamilya ay meron pong 3 miyembro, i-consider ko na po yan na isang cluster. At ang tanong dito, sino ang dapat na maging cluster leader dyan? Ako naniniwala po sa kasabihan na if you have an economic power, then you have the political power. So dapat ang pipiliin mong cluster leader dito ay kung sino po yung nagtatrabaho sa pamilya. Dahil naniniwala po ako dyan na kapag hawak mo ang economic power, ay kaya mo pong diktahan ang laman ng iyong tahanan kung sino ang susuportahan. At sa punto po ito na ang ating mga purok organizers ay nakapag-recruit na ho sila ng kanilang mga household-based clusters. Sa akin po ay kinoconsider ko na po ito na my first line of defense. At ito po ay muli ko na naman pong ilalapit sa aking mayor at sasabihin ko na meron na akong mga na-recruit na mga household-based clusters sa 30 barangay. Ang eleksyon po kung titignan natin ay gumagastos tayo. Pero mas masarap naman sigurong gumastos na nanalo ka kaysa gumastos ka na natalo ka. Kasi dito, kinakailangan ang pera ay ilaan mo doon sa mga strategic points ng campaign. Tulad nito, ang pamimigay ng pagkain po ay napaka-importante. Dahil nag-create po yan ng curiosity po sa kada barangay. So hindi masama na maglagak ka dito ng pondo para naman matulungan mo rin ang iyong mga political organizers at ang iyong mga purok organizers na mas maitaas pa yung kanilang reputasyon sa kada barangay. Bakit ko nasabi yon? Dahil po, kung ang mga household-based clusters ay bibigyan din po natin ng bag of commodities, masasabi nila ngayon na doon sa mga nag-recruit sa kanila ng mga purok organizers at political organizers natin na totoo ang sinasabi nila. At makakarinig ka pa dyan ng mga comments siguro. Nasasabi nila, abay mas maigi na ito. Na sa ngayon pa lang nakakatanggap na tayo ng tulong. Sa karanasan ko po, importante po yung marunong ka maghanap po ng pagtitilt ng balance. Pagtitilt ng balance. At yung maliit na bagay na yon na ibinigay mong pabor doon sa household-based cluster, sa isang leverage na po yan. At lugi po ang kalaban kung hindi nila nagawa yun. Dahil yung pumaliit na bagay na yon ay mag-create na po yan ng ingay sa barangay. At kapag sinabing nag-create na po ng ingay, ibig sabihin po, ang chances po ng recruitments ay mas malaki. Dahil kasi, maganda yung naging foundation mo, naging maganda yung leverage mo sa barangay. At ang iyong mga leaders ay makakaramdam ng sila po ay nirespeto sa barangay, pinaniniwalaan po sa mga sinasabi nila dahil may nakitang konkretong bagay. At mula po doon sa mga household-based clusters po na na-organize po ng ating mga political organizers at ang ating purok organizers, ay ito na po yung pagkakataon naman na magpapalalim tayo. Dito na po tayo nagpapatawag na po na tinatawag nating focus group discussions among the household-based clusters. Kaya sa akin, as much as possible po, hindi malalayong bahay ang ginagawa ko sa clustering ko.
Dapat yung mga magkakatabi lang. Dahil yung pong focus group discussions, ay ginagawa po natin yan sa tahanan po ng isang miyembro natin na kung meron siyang maluwag na lugar, ay doon po natin iniipon po sila at doon po tayo gumagawa ng focus group discussions. Yung focus group discussions po yan ay nakapaloob din po yan doon sa ating hakbang-hakbang na pag-oorganisa para sa halalang 2022. Na doon po ay dinidiscuss natin kung ano po ang ibig sabihin ng household-based clustering at ano ba ang ultimate role ng isang household-based clustering para sa isang kampanya. Sa bawat focus group discussions na ginagawa po natin sa bawat barangay, ay mas masarap po yung focus group discussions na meron konting snacks, meron pong pakain. Meron sandwich o juice man lang, habang tayo ay nagdi-discuss. At dapat po ang approach natin dito sa FGD na to ay hindi po ganun ka-formal. At pwede kayong gumamit ng mga visual aids para mas maintindihan po ng mga household-based clusters kung ano po yung pinag-uusapan natin. Pagkatapos po, dito na natin pinamimigay sa kanila yung ating household-based cluster form. Hindi po ito yung nasabi ko sa unahan na nilalagay lang po sa palaran ng sigarilyo o sa mga papel-papel. Meron pong form para makita po nila na ano din po yung professionalism po ba natin. Pagkatapos, dyan din po sa focus group discussions na hinihingi natin sa mga tao na kung willing ba sila na pumaloob para sa isang household-based cluster at willing ba na makapagtalaga tayo ng ating mga cluster leaders. Ganun po yung mas friendly approach po niyan. Pagkatapos po, ang ginagawa po natin doon sa ating mga household-based clusters, siguro marunong naman po kayong gumamit ng Excel, Doon po natin yan nilalagay. Per barangay, pangalan ng mga tao. Kasi, importante po yan para po sa tinatawag nating validation natin. Aalamin po kasi natin na kung ang bawat isa pong yan ay mga butante o hindi. Pagkatapos po, kung meron po tayong tinatawag na yung manifesto from COMELEC, na makikita rin po natin later on kung ano ang mga precinct numbers niyan. So dito po pumapasok yung plus and minus. Tinatanggal mo kung hindi butante para hindi ho tayo magkamali sa ating computations later on. So sa ngayon po ay natapos na po natin ang pre-campaign period. Sa susunod pong episode po, ang i-discuss naman po natin ay yun naman pong campaign period.